Sa wakas, nagkaroon ng malaking pagbabago sa Estados Unidos ng Amerika tungkol sa tulong para sa Ukraine na lubos na nagpapabago sa estratehiya ni Donald Trump. Habang abala ang lahat sa summit ni Trump at Xi Jinping sa Beijing at binibilang ang mga drone ng Russia sa Kyiv, may nangyari sa Kongreso ng Amerika na posibleng kasing halaga para sa kapalaran ng Ukraine. Noong gabi ng Miyerkules, ika-13 ng Mayo, nakalap ng isang grupo ng mga kongresista ang kinakailangang 218 pirma sa discharge petition. Petition ito para sa bypass na botohan ukol sa panukalang batas na Ukraine Support Act. Ibig sabihin nito, ang panukalang batas tungkol sa tulong para sa Ukraine ay may lalabas pa rin para sa botohan sa plenaryo ng Kongreso, gusto man ni Speaker Mike Johnson o hindi, at sa totoo lang, ayaw niya. Ito ay tuwirang paraan para mapanatili ang pinansyal at militar na tulong sa Ukraine na matagal nang hinaharang ni Trump. Tingnan natin kung talaga nang maganda lahat dito. Totoo nga ba na ibig sabihin nito ay muling makakatanggap ng tulong militar at pinansyal ang Ukraine mula sa Estados Unidos? Ako si Alexei Pichi, pag-usapan natin ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa YouTube channel na ito, i-like ang episode na ito, mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito, at mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pechi News. Makikita ang link sa video description. Nitong Miyerkules, nagtagumpay ang mga Demokrat sa kapulungan ng mga kinatawan na makuha ang sapat na pirma para malampasan si Speaker Mike Johnson at maisulong ang botohan. Tungkol ito sa pakete ng mga parusa laban sa Russia at mahalaga sa bilyon-bilyong dollar na tulong para sa Ukraine. 8 beses na sa 3 taon ginamit ng iba't ibang grupo ng Democrat at Republikano ang discharge petition upang lampasan ang pamunuan ng Partido Republikano. Mas lalo itong kapansin-pansin sa konteksto ng Ukraine. Ipapaliwanag ko ang mekanismo para sa mga hindi sumusubaybay sa proseso ng paggawa ng batas sa Amerika dahil mahalagang maintindihan ito. Ang discharge petition ay isang kasangkapan na nagpapahintulot sa karamihan ng mga miyembro ng kapulungan ng mga kinatawan na ilabas ang kahit anong panukalang batas mula sa komite at dalhin ito sa direktang botohan nilalampasan ng pamunuan ng Kongreso na siyang humaharang sa botohan na ito. Hinihiling ito, halimbawa, ng White House. At si Mike Johnson ay humarang na maiharap sa kapulungan ng mga kinatawan ang petisyong ito para man lang mabotohan. Para dito, kailangan ng eksaktong 218 pirma. Ito ang aktual na mayorya mula sa 435 na pwesto sa kapulungan ng mga kinatawan. Ito na ang ika-8 beses sa 3 taon na umabot sa kinakailangang pirma ang ganitong petisyon na nagpapakita ng disfunksya sa Kongreso. Sino ang kumirma sa petisyong ito? Lahat ng 215 demokratiko sa kapulungan ng mga kinatawan. 2 republikano ito, Don Bacon ng Nebraska at Brian Fitzpatrick ng Pennsylvania. Matagal na silang sumusuporta sa Ukraine. At isang independiyente, si Kevin Kelley mula sa California. Dati siyang republikano at ang kanyang pirma ang naging ika-218 at naging mapagpasya. Nagbigay si Kelley ng pahayag na dapat sipiin ng eksakto. Nagbukas ng pagkakataon para sa kapayapaan ang tagumpay ng Ukraine. Ngunit ipinapakita ng kabiguan ng tigil putukan na kailangan pa rin ng leverage para magtagumpay ang diplomasya. Maaring agad kumilos ang Kongreso sa bipartisan na paraan para palakasin ang leverage na ito at makamit ang kapayapaang nagpoprotekta sa interes ng Estados Unidos at mga kaalyado. Dapat din tayong magpadala ng malinaw na mensahe. Hindi natin papayagan ang suporta ng Russia sa Iran sa kanilang mga pag-atake sa mga base militar ng Amerika. At yon ang naging susing parirala. Diretsong sinabi ni Kelley na konektado ang tulong sa Ukraine sa digmaan laban sa Iran. Bakit? Dahil ang Russia ay nagbibigay ng mga piyesa sa Iran para sa mga drone. Naitala na ito. Gamit ng Iran ang teknolohiyang Ruso laban sa mga sundalong Amerikano sa gitnang silangan. Dagdag pa, dinadala ng Russia ang lahat ng kailangan para sa kaligtasan ng rehimen sa Tehran sa pamamagitan ng Dagat Caspian. Habang mas matagal nararamdaman ng rehimen ang suporta, mas mahaba ang buhay nito at mas tatagal bago makipagkasundo kay Trump. Para sa ilang kongresista, ang pagtulong sa Ukraine ay hindi lang ukol dito, kundi pati sa pagtutol sa Russia at Iran. Ngayon, ano nga ba talaga ang nilalaman ng panukalang batas na ito? Ibig sabihin ang Ukraine Support Act ay naglalaan ng mahigit $1.3 bilyong bilang direktang tulong sa Ukraine. Dagdag pa ang $8 bilyong bilang direktang pautang. Sa madaling salita, halos $10 bilyong lahat yun.
Kasama rin dito ang pagpuno sa naubos na reserbang militar ng Amerika dahil sa digmaan laban sa Iran, espesyal na tagapag-ugnay para sa muling pagbangon ng Ukraine, paghihigpit ng mga parusa sa Russia at ng mga kontrol sa pag-export. Suportado rin ng panukala ang posisyon ng Estados Unidos sa Ukraine at NATO. Pero, dapat itong bigyang diin agad. Ang discharge petition ay hindi otomatikong nangangahulugan ng pagpasa ng batas sa Kongreso. Simula pa lang ito ng proseso. Pagkatapos ng mga pirma, magsisimula ang procedural timer. Ang botohan sa plenaryo ay dapat gawin sa katapusan pa ng buwang ito o mas huli. Kahit makalusot ang batas ngayon sa kapulungan ng mga kinatawan na malamang na yun nga ang mangyari, kailangan pa rin itong ipasa sa Senado na kontrolado ng mga Republikano at binablock nila ang mga inisyatibo ng mga Demokratiko. Halimbawa, kagabi lang sa Senado, muling sinubukan ng mga Demokratiko na itulap ang resolusyon para itigil ang digmaan laban sa Iran at muli na namang nabigo ang resolusyon na yon sa botong 51 laban sa 49. Ibig sabihin, isang boto lang, yun ang nagdedesisyon sa lahat. Ayan, pero ulitin ko, kahit pa ipasa ng Senado, kailangan pa ring pirmahan ni Donald Trump ang batas na ito. Siya yung nagbawas pa nga ng $400 milyong na taunang tulong sa Ukraine na nakalaan sa depensang budget ng Estados Unidos. Bagaman, may hypothetical na paraan syempre. Dapat may sapat na boto ang Kongreso para mapagtagumpayan ang beto ng Pangulo at kailangan dito ang 2/3 ng mga boto. Pero sa ngayon, syempre, maliit ang posibilidad ng ganitong senaryo. Kailangan kong aminin na tinututulan ni Pangulong Trump at ng kanyang mga kaalyado sa Kongreso ang batas. Tinututulan niya ang batas tungkol sa suporta sa Ukraine. Based sa kanyang pilosopya na Amerika muna, inuuna ang mga panloob na issue kaysa sa tulong panlabas. Pero, ang mga ganitong inisyatibo ng mga mambabatas ng Amerika ay mahalaga pa rin para sa Ukraine kahit na mukhang mabibigo ang mga ito. Kasabay ng balitang mas aktibo ng mga kongresista sa Amerika sa tulong sa Ukraine, nagdagdag pa ng pressure si kalihim general ng NATO na si Mark Rutte. Iminungkahi ni Mark Rutte sa mga bansa ng alyansa na maglaan taon-taon ng 0.25% ng kanilang GDP para sa suporta sa Ukraine. Iminungkahi niya ito sa closed-door na pagpupulong ng mga embahador ng NATO sa huling bahagi ng Abril bilang paghahanda para sa summit sa Turkey sa Hulyo. Sa ganitong paraan, nais ni Rutte na matiyak ang tuloy-tuloy at predictable na suporta para sa Ukraine. Ibig sabihin, magiging malinaw na 0.25% ng GDP ng bawat bansa ng NATO ay siguradong mapupunta sa tulong para sa Ukraine. Ito ay direktang sagot sa pagiging hindi mahulaan ni Donald Trump. Isa pang mahalagang balita sa kontekstong ito. Naglunsad na ang Ukraine ng sarili nitong mga satellite at nagsimulang bumuo ng sariling konstelasyon ng mga satellite. Mahalaga ito sa military intelligence, tumpak na pag-target at secure na komunikasyon. Pinakamahalaga, ito ay ganap na kalayaan mula sa pagdepende sa datos ng intelihensya ng Amerika na tuluyang pinatigil ni Trump noong nakaraang taon. Bago nito, umasa ang Ukraine lalo na sa Starlink ni Elon Musk. Isa rin siya sa mga pinakamalapit na tao sa paligid ni Trump. At ang pagkakaroon ng sariling mga satellite ay isang hakbang patungo sa estratehikong kasarinlan. Kung pagsasamahin mo lahat ito, pinipilit ng Kongreso si Trump mula sa ibaba gamit ang mekanismo ng discharge petition. Ang NATO ay humihingi ng 0.25% ng GDP mula sa mga kaalyado. Ito ay pressure mula sa itaas. Nagdatayo ang Ukraine ng sariling militar at technical na infrastruktura na nagpapakita ng kasarinlan mula sa anumang desisyon ng Washington. Parang tatlong magkaibang daan pero lahat ay papunta sa parehong direksyon. Patungo sa pagpapatuloy ng suporta sa Ukraine kahit ano pa man ang maging desisyon ni Donald Trump. Dito ako maglalagay ng 3 tuldok. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, maaari kayong mag-donate gamit ang mga link at detalye sa video description. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.